Alamin ang pinakabagong mga kaganapan sa Far East Broadcasting Company Philippines sa pagpapahayag ng mabuting balita ni Hesukristo sa pamamagitan ng radyo, internet at iba pang makabuluhang gawa. Narito si Dan Andrew Cura para sa The President's Report. Sa ngayon ay nakaabang ang lahat sa pagpasok po ng bagong administrasyon natin. At nakalulungkot lang na isipin na marami pong salungatan ang nagkakawatak-watak ngayon na inidinudulot ng eleksyon sa ating pamilya, kaibigan at maging sa mga kapwa mananampalataya. Kaya ngayon po, magbalik tanaw tayo sa mga ginawa ng ating Panginoon na makapagbibigay po sa atin ng lakas ng loob upang harapin ang ating kinabukasan. Kung ikaw ay nanonood sa Facebook, huwag mong kalimutan na mag-like o mag-comment at i-share naman ang video na ito upang makaabot ito sa mas marami pa nating mga kababayan. Ako ang inyong kaibigan, si Dan Andrew, at samahan niyo po ako sa isang episode na naman ng The President's Report. May mga bago po tayong salita na nadagdag sa ating kaalaman dulot ng pandemya. Alam na natin po ang ibig sabihin ng quarantine, PPE, asymptomatic at immunocompromised na nooy ginagamit lamang sa mga nagbibigay ng serbisyo medikal. Ang hard lockdown, contact tracing at social distancing ay naging bahagi na rin ng ating mga huntahan. Bukod sa buzzwords na ito, ay may dalawa ring grupo ng mga salita na nagpapakita ng bigat ng responsibilidad ng isang sektor sa ating lipunan. At yan po ang mga frontliners at essential workers. Bago ang pandemya, inuugnay lang po natin ito sa mga sundalo sa digmaan at mga unang tumutugon sa oras ng kalamidad. Ngunit sa mga panahon ng COVID-19 lockdown, ang mga manggagawa ng iba't ibang mga industriya ay naging mahalagang kabahagi na nagpapanatili ng ating ekonomiya at sa kabila ng panganib sa kanilang sariling kalusugan. Hindi lang ang mga doktor at mga nurse, kung hindi pati na rin ang mga administrative staff at maintenance personnel sa mga ospital. At hindi lamang mga sundalo at pulisya, kung hindi pati na rin ang mga security guards, mga tsuper ng pampublikong sasakyan, mga delivery riders, mga nagsisilbi sa mga kainan at bilihan, at siyempre naman mga broadcaster. Bukod sa mga iba pa, itinuturing silang mga bayani, ngunit malaki rin ang kanilang sakripisyo. Marami sa kanila po ay unang nasawi sa COVID-19 ay lalong-lalo na sa mga frontline healthcare workers dahil po sa patuloy na exposure sa virus habang humihina ang kanilang immunity dahil sa stress at kakulangan sa tulog. Nauunawaan natin na kailangan ng sama-samang pagsisikap ng publiko, gobyerno at mga frontliners para malabanan ang sakit na ito. Kaya nga po noong 2020, inilunsad ng FEBC ang Bayanihan para sa mga bayani upang hikayatin ang ating mga tagapakinig na suportahan ang ating mga kaagapay na organisasyon sa pagbibigay ng mga PPE at mahalagang supply para sa ating mga frontline workers. Sa panahon ding iyon ay, tayo po'y pinagbawalan na magtipon-tipon. Kaya nga po sa inspirasyon mula ng Habakkuk chapter 3 verse 17 to 19, ang tema ng 72nd anniversary ng FEBC, Ikaw ang Diyos, ay naging panawagan para kilalanin ang kadakilaan ng Diyos sa gitna ng ating sitwasyon. Kahit sa araw ng kalamidad, puno tayo ng pag-asa at kagalakan sa Panginoon tulad na lang ng sinabi ng propeta. Bago nga matapos ang taong 2020 dahil sa bagyong Rolly, sa pangunguna ng The Way FM sa Bicol, inilunsad ng FEBC ang First Response Radio sa Catanduanes, dala ng mensaheng nag-uumapaw na pag-asa, batay sa Roma 15, talatang 13. Kaya nga noong 2021, nag-uumapaw na pag-asa naman ang naging tema ng 73rd anniversary. Sa kabila ng kawalan ng pisikal na pagtitipon, marami pa ring naabot ng mensaheng ito sa pamamagitan ng radio at online platforms. Maraming tagapakinig rin ang nagbahagi ng mga kwento ng pag-asa kung paano patuloy na kumikilos ang Diyos sa kanilang buhay sa panahon ng krisis na ito.
Nagtataka siguro kayo kung bakit ako nagbabalik tanaw sa mga nakalipas na 2 taon. Ilang linggo na lang po kasi ay ipagdiriwang na natin ang 74th anniversary ng FEBC. Pinupuri po natin ang Diyos kung paano niya itinataguyod ang ministeryo ng pagsasahimpapawid sa loob ng 74 years sa kabila ng maraming bagyo, pagbabago sa pamahalaan at maging sa pandemyang ito. At sa pagluwag po ng ating mga alituntunin laban sa COVID, nagagalak kami na makasama muli kayo sa ating pagdiriwang. Gayunpaman, dahil po nasa gitna pa rin tayo ng pandemya, nais nating maging ligtas ito mula sa banta ng COVID. Kaya ngayong taon, iniaalay natin ang pagdiriwang ng ating anibersaryo upang parangalan ang ating mga frontliners. Kung ikaw ay isang frontline worker o yung mga kabilang sa A1 at A4 na kategorya ng pagbabakuna sa COVID, nais kitang imbitahan na dumalo bilang bahagi ng ating on-site audience sa 74th Anniversary Thanksgiving Service na gaganapin sa June 4, 2020. Hindi tulad ng mga nakaraang anibersaryo bago ang pandemya kung saan nagdaraos tayo ng open house event, ngayong taon, limitado lang po muna ang ating mga bisita. Para mag-register at malaman ang iba pang mga detalye ukol sa ating anibersaryo, mangyari pong bisitahin ang ating FEBC Radio Facebook page o ang ating website, febc.ph. Mula sa pagpapahayag na ikaw ay Diyos at pag-asa na nag-uumapaw habang tayo ay nagtitiwala sa Kanya, ngayon naman ay ipinagdiriwang natin ang mga kaganapan sa ating buhay na nagpapatibay sa ating pananampalataya sa Kanya. Ang tema ng ating ika-74 na anibersaryo, matatag sa pananalig, ay batay sa panghihikayat ni Apostol Pablo sa Colosas 2:6-7. Kaya't kung paanong tinanggap ninyo si Kristo Jesus na Panginoon, ay lumakad kayong gayon sa Kanya na nakaugat at nakatayo sa Kanya at matibay sa pananampalataya gaya ng itinuro sa inyo na sumasagana sa pasasalamat. Habang ipinapanalangin po natin ang pagtatapos ng pandemya at ang pagsisimula naman ng bagong administrasyon sa ating bansa, naway isama niyo po sa panalangin ang FEBC Philippines bilang paghahanda sa ating anibersaryo at iba pang mga kaganapan sa taong ito. Sa Diyos lamang po ang papuri. Naku, maraming salamat po sa pagsama sa akin ngayon. Ako po pa rin ang inyong kaibigan, si Dan Andrew, para sa The President's Report. Manatili po kayong ligtas at pagpalain po kayo ng Panginoon. Inyong napakinggan ang The President's Report. Kung nais ninyong maging kabahagi ng gawain ng Far East Broadcasting Company Philippines, bisitahin ang aming website donatenow.febc.ph o mag-email sa info@febc.ph para sa inyong mga katanungan o mungkahi.